Magandang araw po. Mapapag-usapan po natin sa araw po na ito ay ating pinamagatang Christian Cults, Basic Study. Ating tatalakayin ang iba't ibang mga grupo o mga denominasyon na nagsasabi na sila po ay mga Kristiyano. Pero ang kanilang mga pananampalataya at mga gawain ay salungat sa kung ano ang itinuturo ng Biblia, lalo't higit sa mensahe o sa doktrina ng kaligtasan. Marahil meron po kayong mga kakilala o meron kayong mga kamag-anak o meron po kayong mga mahal sa buhay na miyembro ng mga iba't ibang uri ng denominasyon na nagsasabing sila po'y mga Kristiyano. At layunin po natin na nawa sa ating pag-aaral ay ma-equip po tayo, magkaroon tayo ng sapat na kaalaman upang atin silang ma-lead sa tunay na pananampalataya sa Bible at sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kani-kanila pong mga buhay. Ang layunin po ng ating pag-aaral ay una sa lahat upang matulungan po tayo na makilala ang mga kultis upang ayun nga po ating silang madala o maihatid sa pagkakakilala ng totoong ebanghelyo ng ating Panginoon, to identify a cultist, to lead them to the real gospel. At pangalawa is to contend for our faith, para ating ipaglaban, para ating tayuan, para ating panindigan yung ating pananampalataya na alam po natin na malinaw na itinuturo po ng banal na kasulatan. So pag-usapan po natin una yung ating pong mga references. Ang ating reference una sa lahat ang Holy Bible. Okay? Specifically, ang King James Version of the Scriptures. Baptist Distinctive Notes. Witnessing to the Cults by Alex Wilson and Christine Tetley. Defense of Faith by David Cloud. Siyempre, ang ilan po sa aking mga personal na notes at mga personal na pag-aaral. Ang ating key text o key verse po natin sa ating pong pag-aaral, makikita po natin sa John chapter 4, 1 John chapter 4 on verse number 1. The Bible says, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many prophets are gone out into the world." So malinaw po ang sinasabi po ng ating key text na marami pong mga bulaang propeta ang lalaganap o naglaganap sa mundo po natin. Okay? At mapapag-usapan nga po natin mamaya, okay, kung saan or kung kanino nag-originate or kanino nagsimula ang mga grupo po na ito. Ang layunin ng ating pong pag-aaral, it is not purpose to malign or impugn anyone or any sect, but to display the truth as found in Scriptures. However, error necessarily has to surface when compared to the truth. Hindi natin layunin na tayo po ay maka-offend, hindi natin layunin na tayo po ay makasakit ng ating pong kapwa o ng kung sino man. Kaya lang, kapag kasi naghahanap tayo ng kung ano ang katotohanan at ating pinipresenta kung ano yung katotohanan na makikita po natin sa banal na kasulatan, ay hindi natin maiwasan na lumitaw din kung ano yung hindi tama o kung ano po yung mga mali. Pero yun nga po, ang tunay na purpose o layunin, yung objective, yung goal ng ating pong pag-aaral ay upang ma-equip tayo bilang isang mananampalataya. Ma-equip po tayo ng mga sapat na kaalaman upang ating ma-lead ang mga tao pong ito patungo sa pagkakakilala sa tunay na gospel ng ating Panginoong Hesus. Our plan of study, ito po yung ating pong mga outline. Una, what is cult? Susubukan po nating i-define kung ano nga ba ang kulto. The need of studying cult. Bakit ba natin ito kailangang pag-aralan? Distinguishing mark of a cult. Paano ko sila makikilala? Some examples of Christian cult. At syempre, yung kanila pong mga basic doctrines. At kung paano po ito inire-refute ng Bible. And lastly, yung ating pinaka-main goal, 10 rules in dealing with cultists. Para po atin po silang ma-lead, para po atin silang maihatid sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, ready na po ba kayo para pag-usapan po natin ang napakahalagang pag-aaral po na ito? First, pag-usapan po natin, what is cult? Ano nga ba ang kulto?
Usually kapag naririnig po natin ang salitang kulto, ang lumalabas sa isipan po natin ay yung mga taong nakaitim, mga taong gumagawa ng iba't ibang mga ritual, gumagawa ng kung ano-ano na hindi natin maintindihan. Pero specifically, ang pag-uusapan po natin ay Christian cults. So, i-define po natin ang Christian cult as a group of religious people claiming the authority of the Bible and of the Lord Jesus Christ, but rejects, distort, or neglect the gospel, which is the very central message of both the Bible and Christ Himself. So, kapag in-identify po natin ang cults according po dun sa ating pong binigay na definition, ang cult daw po ay grupo ng mga relihiyosong tao. At kanilang kiniklaim ang Bible at ang ating Panginoon Jesucristo. So, ang religious cult or ang Christian cult, meron din po yung hawak na Bible at laging bukang bibig din ang Panginoong Jesucristo. Kaya lang, pagdating sa usapan ng gospel o dun sa central message, sa pinakamensahe ng Bible at ng Panginoong Jesucristo, ay kanila itong tinatanggihan, kanila itong binabaluktot o kanila pong binabaliwala. Okay, so ibig sabihin, marahil may mga aral ang mga Christian cult na biblical, marahil na meron silang mga katuruan na nasa Bible, kaya lang, ang main problem ng Christian cult ay yung rejection or distortion or neglection ng gospel. Ano po ba yung gospel? Ang gospel po, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 15. Sa-summarize po natin, magmula verse 1 hanggang verse 3, iyon po ang kamatayan and burial, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Actually, ang ibig sabihin po ng gospel or evangelion sa Greek or evangel, ang ibig sabihin po niyan ay good news. Ibig sabihin, ang kamatayan, paglibing at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang mabuting balita. Bakit? Dahil po iyon ang paraan upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. So, ang main problem, ang pinaka-main na problema ng isang cult o ng religious cult ay ang message mismo ng salvation. And later on, mamaya mapapag-aralan po natin kung ano ba yung tamang paraan ng kaligtasan. So, what is cult? Religious people claiming the authority of the Bible and of the Lord Jesus Christ, but rejects, distort, or neglect the gospel, which is the very central message of the Bible and Christ Himself. So, sa madaling salita, it's very difficult to identify a Christian cult based on appearance alone. Ayun nga po, kasi nga sabi ko, meron silang hawak na Bible, meron silang magandang kasuotan, meron silang kagalingan magsalita, and etc., at maaring kung ano yung makita po ninyo sa atin, sa ating grupo, or sa ating bilang isang mga tunay na mananampalataya, kaya marahil makita nyo rin po sa kanila, and actually, pati yung set of songs po natin, yung nandun sa hymnals natin, yung iba sa mga Christian cults na mapapag-aralan po natin later on, pare-pareho po tayo ng mga kanta. Kaya nga, kailangan natin mag-dig in, hindi lamang dun sa appearance, magta-transcend tayo dun sa panlabas na anyo, at ating pag-uusapan yung kanilang doktrina, lalo't higit sa katuruan o sa doktrina ng kaligtasan. Two majors of a cult. Ito yung dalawang major errors ng dalawang talagang pinaka malaking pagkakamali ng mga cultists. Una, the denial of God and His Word. Alam niyo po, majority ng mga cults, although meron nga silang dalang Bible, kaya lang meron silang mga karagdagang kasulatan, meron silang mga karagdagang pamphlet, meron silang mga karagdagang authority kesa po sa Bible o sa salita ng ating Panginoon. And alam niyo po, malaking problema yon kasi kapag dinagdagan o binawasan mo ang Bible, magkakaroon talaga ng pagkakamali at magkakaroon po talaga ng napakaramit sangay-sangay na problema.
Pangalawa, the denial of the deity of the Lord Jesus Christ and His work. Karamihan po sa mga kulto, itinatanggi po nila ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. May mga nagsasabi na ang Panginoong Hesus daw ay tao lang, o anghel, o dating tao na naging Diyos, and kung ano-ano pa. Yung iba, may nagsasabi na kapatid siya ni Lucifer or whatever. Kaya lang, kasi kapag tinanggihan natin yung deity of the Lord Jesus Christ, magkakaroon ng problema sa salvation dahil walang tao na kayang magligtas ng kapwa niya tao. And later on, mapapag-usapan po natin iyan. And the denial of deity of the Lord Jesus Christ and His work. May mga nagsasabi na hindi daw nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo dahil siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya kinakailangan magtayo ng panibagong grupo upang ipagpatuloy yung kanyang naudlot na gawain. So, yan po yung mga major errors o yung mga malaking kamalian po ng mga cultists. Next, denial of God's Word. Ito po yun. Other basis of standard and faith other than the Bible. So, sa ibang grupo nga po, meron silang mga magazine, meron mga pamphlets, and sa isang grupo nga, sa Roman Catholic Church, pantay ang tradition at scriptures. Their founders' teaching, writing, traditions, magazine and pamphlets, church as the supreme authority. So, the denial of God's Word. Para po madali po ninyong tandaan, tawagin lang po ninyo yan na Bible Plus. Tinatawag ko po yan na Bible Plus. So, isang pagkakamali ng mga kulto, ano po iyon? Bible Plus. Ang tunay na mananampalataya, Bible only. Naniniwala po tayo sa Bible only. God's Word alone. Nothing more, nothing less. Kaya lang sila, God's Bible Plus. Ayun po, ang isang major mistake ng isang cult. Next po, yung the denial of the deity of Jesus Christ and His work. Jesus is only man. Jesus is an angel. Jesus is a lesser God. Meron palang nagsasabi na bagamat totoo na Diyos ang Panginoong Hesukristo, kaya lang siya ay mababang uri ng Diyos. Jesus failed on His mission and Jesus failed to fulfill His promise to the church. Para bang nawala daw yung church nung dark ages, kaya kinakailangan magtayo ulit ng panibagong church. So, ayan po ang mga pagkakamali ng mga cultists. The origin of the cult. Saan nga ba nagsimula o kanino nga ba nagsimula ang mga kulto? Alam niyo po, lahat ng pagkalaban o lahat ng rebellion o lahat ng pakikipagtunggali sa Diyos, lahat po ng iyan ay nagsimula naman po kay Satan. So, the origin of the cults, Satan himself. Satan himself is the origin of the cult. Ang sabi po ng Bible on Matthew chapter 24 on verse number 24, "For there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect." Hindi po ibig sabihin po nito na madideceive yung elect. Ano po? Tingnan po ninyo yung Bible verse, tingnan po ninyo yung context. Ang sabi po dyan, if it were possible, kung posible, na pati yung mga elected o pati yung mga ligtas na, pati yung mga pinili na ng Panginoon ay malilinlang. So, ganun po katindi ang trabaho ng mga false Christ at mga false prophets po na ito. Dahil sa sobrang galing nila magsalita, dahil sa sobrang galing mag-present ng doctrines or ng teaching, sa sobrang charismatic ng mga leaders, pati yung mga kumbaga, kung posible na pati yung mga elect ay madideceive. Kaya nga lang po, salamat sa Panginoon dahil kapag kaligtas ka na, ang sabi po ng Bible, ay walang makapag-aalis sa'yo sa kamay ng ating Panginoon. So, yung last phrase po dyan na if it were possible, they shall deceive the very elect. Hindi po iyan ibig sabihin na madideceive pa tayo, yung mga ligtas. Ano po? If it were possible, parang hyperbole po iyan. Next verse po natin ay 1 John chapter 4 on verse number 1, yung ating key text kanina. "Beloved, believe not every spirit,
but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. No, marami daw pong lipa na, maraming nagkalat na bula ang propeta sa mundo po natin. And as you can see, sa bansa pa lang po natin, sa country pa lang po natin, napakaraming mga false prophets, napakaraming mga false teachers, false preachers, no, napakaraming mga nagtuturo for the sake of power, for the sake of popularity, no, for the sake of money, no, kaya yung ministry minsan nagiging ministry na lang. So maraming naglipa ng mga bulaang propeta. Saan nga ba nagsimula yung mga yan? Kanino nag-originate? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 11 on verse number 13 and verse number 14. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, hindi ka na dapat magtaka, sabi po ng Bible. Why? For Satan himself is transformed into an angel of light. No, hindi ka na raw dapat magtaka na maraming mga false apostles na nagpapanggap na para bang sila ay mga tunay na apostles. No, kasi ultimong si Satan, si Satanas mismo, ay kaya niyang mag-transform into angel of light. So the originator of the cult, Satan himself. Okay? Satan himself. Kaya nga po, in dealing with cultists, lagi po natin itong tatandaan, dealing sa mga cultists is spiritual battle. Okay? Spiritual battle, kapatid. Spiritual na pakikipagbuno. Spiritual na pakikipaglaban. Hindi natin kaya yan sa ating personal na talino o physical na talino lang. Dealing with the cultists is a spiritual battle. Lagi po natin tatandaan yan. Why? Because Satan himself is the originator of the cults. Next. Points to remember. Magkaroon lang po tayo ng review. Andyan pa po ba kayo? Number 1. A cult is a religious group. They claim to believe in the Bible and Christ. Number 2. Kaya lang, they distort, neglect, or reject the atoning work of Jesus Christ. Atoning work, this is the gospel of the Lord Jesus Christ. His death, burial, and resurrection. They have other standard of faith other than the Bible. Bible plus. No? Pero pag totoo kang Christian, Bible only. Yan po tayo, Bible only. Kaya lang sila, Bible plus. They deny the deity of Jesus Christ. And lastly, Satan is the originator of cults. Okay, so dako po tayo sa ating pong next lesson. Why we need to study cults? Bakit nga ba natin itong pag-aralan? Okay? Una nga, sinabi natin yung tunay na dahilan kung bakit natin ito pinag-aaralan. Hindi para tayo maka-offend, hindi tayo para magmalaki, hindi para sila ay hamakin, hindi para sila ay ipahiya, kundi ang ating tunay na goal o yung ating tunay na layunin kung bakit po natin ito pinag-aaralan ay upang tayo ay ma-equip, tayo ay magkaroon ng sapat na kaalaman upang ma-lead natin sila, na maihatid natin sila sa pagkakaalam, sa pagkakakilala ng tunay na ebanghelyo ng Diyos. Okay? Ang tunay na Kristo, ang Kristo ng Bible. Ayun po ang ating tunay na goal. Mailapit sila, makakilala po sila, at maligtas rin po sila. Okay, why we need to study the cults? It is a Bible mandate. Okay? It is a Bible mandate. Mandato po iyan ng salita po ng ating Panginoon. Anong sabi ng 1 John chapter 4 verse 1? Try whether the spirits they are of God. Atin daw pong subukan. Okay? Atin daw pong pag-aralan, atin daw pong saliksikin. Okay? Itapat mo, ito yung katuruan nila, ito yung katuruan ng Bible, ano ang tama? Siyempre, yung katuruan po ng Bible, yun ang tama. Okay? Kaya lang, meron din naman silang hawak na Bible. Pag-usapan natin yung konteksto. Context. Okay? Mansan, nasa Bible nga yung katuruan, pero
kinukuha naman sa maling konteksto. So, dapat nasa Bible at tama yung konteksto. It is a Bible mandate. Kaya natin sila kinakailangan pag-aralan. Inuutos po iyan ng Panginoon. And obedience is the very best way to show that you believe rather. Okay? Next one po, we need to contend for our faith. We need to contend for our faith. Alam niyo po, kailangan nating panindigan yung ating pong pananampalataya. Bakit po? Ang sabi po ng Bible, in the last days, many will depart from faith. Kailangan po nating ingatan kung ano yung tamang katuruan, kung ano yung tamang pananampalataya na nakalagay po sa Biblia. Specifically, sa New Testament of the Bible. Okay, we look at them as souls in need of salvation. Why we need to study cults? Sabi ko nga, hindi para libakin, hindi para ipahiya, hindi para makipagdebate or whatever. We look at them as souls, mga kaluluwa sila na nangangailangan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Sayang kapatid yung sincerity, no? Sayang yung kasipagan, sayang yung sinseridad, sayang yung lakas, sayang yung buhay, sayang yung panahon. At the end of the day, hindi pala sila pupunta sa langit. Bakit? Kasi maling Kristo at maling Ebanghelyo yung kanilang tinanggap. So para maligtas sila, kaya tayo nag-aaral ng cults. No? Kaya natin pinag-aaralan kung ano po ang mga kulto. To contend for our faith, we must first be sure of the truthfulness of what we believe. To know that which is counterfeit, we must first be familiar with the genuine. Alam niyo po, meron akong kaibigan na nagtatrabaho sa bangko. At ang sabi niya sa amin, para daw madali mong makilala yung peking pera, ang pag-aralan mo yung totoo, yung genuine na pera. Dapat tiyak mo, dapat sigurado ka, dapat kabisado mo kung ano yung totoong pera. Kasi kung alam mo kung ano yung totoo, madali na lang para sa'yo ma-identify kung ano yung hindi at kung ano yung peke. Same is true kapag nag-aral po tayo ng cult. No? Dapat alam natin kung ano yung tama. Alam natin kung ano yung totoo. Alam natin kung ano yung doktrina na talagang nakasulat sa Bible. Bakit? Kasi in doing this, kapag alam po natin, mas madali nating ma-identify kung ano yung counterfeit. No? Kung ano yung peke. Kung ano yung hindi totoo. So, ano yung mga basic doctrines ng Christianity? Mga basic lamang po ito. We have Jesus Christ as the only Savior. Jesus Christ as the only Savior. John chapter 14 on verse number 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Salvation is a finished work, is the finished work of God. John chapter 19 on verse number 30. It is finished, ang sabi po ng ating Panginoon. Tapos na ang gawain ng kaligtasan. Namatay na ang Panginoong Jesus. Wala na tayong dapat idagdag. Wala na po tayong dapat ibawas. Salvation is by grace through faith alone. Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Not of works, it is a gift of God. Salvation is by grace. Ibig sabihin ng grace is unmerited favor. Hindi mo pinaghirapan pero ibinigay sa'yo. Undeserved and unmerited favor. Hindi karapat dapat pero ibinigay sa'yo. Through faith alone, sa pamamagitan po ng pananampalataya lamang po natin. Sa pananampalataya sa Panginoong Jesus bilang siya ang tunay na tagapagligtas. Repentance is essential for salvation. May mga nagsasabi rin kasi wala na raw repentance o pagsisisi. Meron po. Acts chapter 3 verse 19, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Repentance is essential for salvation. Trinity. May nagsasabi wala daw salitang Trinity sa Bible. Totoo po iyon.
walang salitang Trinity sa Bible, pero yung doctrine nandoon. God is one in three person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Makikita po natin yan. 1 John chapter 5 on verse number 7 and Matthew chapter 28 on verse number 19. Trinity. Okay? God is one and yet exists in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. These three persons ay equal in power, equal in authority, equal, and yet they are one. That is Trinity. Wala pong word na Trinity sa Bible, pero yung doctrine ay nandoon. The deity of Jesus Christ and incarnation, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo at yung kanyang pagkakatawang tao. Okay? Makikita natin yan on John chapter 1, on verse number 1, and John chapter 1 and verse number 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. On verse number 14, and the Word became flesh, at ang berbo ay nagkalaman, and dwelt among us, at nanahan kasama po natin, and we beheld His glory as the glory of the only begotten of the Father. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, ang berbo, and the Word was God, at ang berbo ay Diyos. On verse number 14, and the Word became flesh, and dwelt among us, at ang berbo ay nagkatawang tao. Okay? The deity of Jesus Christ and incarnation, the virgin birth of Jesus Christ. Matthew chapter 1 on verse number 23. The Bible is the soul, nag-iisa. The Bible is the sole and supreme authority for faith and practice. 2 Timothy chapter 3 and verse number 16. Ang tunay na mananampalataya, ang tunay na Kristiyano, Bible only as the authority for our faith and practice, the supreme, the sole authority for faith and practice. Okay, so hopefully na take down notes po natin yan. Yan po yung mga basic, basic doctrines of Christianity. Basic doctrines of Christianity, the real Christians. So let us study distinguishing marks of a cult, yung kanila pong mga pagkakakilanlan. Actually, unti-unti na natin na-unveil, no? Unti-unti na natin natatanggalan ng maskara dahil unti-unti na tayong nagdidig in, hindi lamang dun sa kanilang outward appearance. Kasi nga sabi ko, kapag pinag-usapan natin yung outward appearance, medyo malilito ka. Kaya dapat mag-dig in tayo dun sa kanilang doctrines, dun sa kanilang katuruan. So let's see, what are the distinguishing marks of a cult? Una, they have a human founder. They have a human founder. Okay? Roman Catholic Church has Constantine the Great. Okay? Although ang sabi po nila ay si Peter or si Christ, but actually, as history attested, it's Constantine the Great, a Roman emperor. Okay? Ang Iglesia ni Cristo, meron silang Felix Manalo. Ang Seventh-day Adventist, meron silang Ellen G. White. Okay? Ang Mormonism, meron silang Joseph Smith Jr. So, as you can see, kapag pinag-aralan po natin ang kanila pong mga distinguishing marks, they have a human founder. Bakit po merong human founder? Kasi ang isa nga sa kanilang dinadahilan, isa sa kanilang alibi ay nag-failed o hindi raw nagtagumpay na bigo ang Panginoong Jesucristo sa kanyang layunin para sa church, kaya kinakailangan nilang magtayo ng panibago. They have a human founder. Pangalawa po, lack of biblical knowledge. Actually, kapag nakausap po ninyo yung mga cultists, lalo't higit yung mga average members, lagi kanilang i-refer dun sa kanilang leader, sa kanilang Bible study leader, or dun sa manggagawa, or dun sa preacher, or dun sa pastor, or dun sa minister, or whatever. Okay? They have lack of biblical knowledge.
Bakit? Kasi yung iba sa mga cults na ating mapapag-usapan, bawal sila magbukas ng Bible or hindi sila ini-encourage magbukas ng Bible. Or yung iba naman, hindi na merong kasamang ang Bible para sa kanila, meron silang mga pamphlet or whatever. Pero ang mga tunay na mananampalataya, dapat po meron tayong knowledge, meron tayong sapat na kaalaman, sufficient knowledge po sa salita ng ating Panginoon. They live fearfully. Takot po sila sa kanila pong pamumuhay. Paano ko po ito nasabi? Namumuhay po sila sa takot. Takot mawala yung kanilang kaligtasan, takot sila na masuway ang kanilang organisasyon kasi baka matanggal ang kaligtasan. So they live fearfully. Not cheerfully. Ang tunay na mananampalataya, dapat namumuhay tayo sa kaligayahan. No, meron tayong kalayaan. Kaya lang ang kalayaan na yan, huwag gamitin upang magkasala. Pero ang mga kulto, they live fearfully. Takot sila. Takot sila sa kanila pong pamumuhay. And lastly, they fear death, not knowing their final destination. Usually po, ang turo ng mga kulto, kapag umalis dun sa kanilang grupo, mawawala ang kaligtasan. Kaya meron silang uncertainty sa kanila pong final destination kung sila po ay bawian po ng buhay. Pero salamat na lang, meron tayong katiyakan, no, na ang isang tunay na mananampalataya na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ay sa langit po ang tuloy, as stated in John chapter 14 on verse number 3. Common alibi of a cult. Ito yung usually na nagiging dahilan po nila. That the church that Jesus Christ built failed. That there came the need to build another one. Christ called people to establish new church. So, ang kanila po nagiging alibi, ayun nga po, nabigo ang Panginoong Hesukristo, nabigo ang church o ang iglesia ng Panginoong Hesukristo na itinatag po niya sa Jerusalem. Nabigo po iyon, kaya kinakailangan magtayo ng panibago. At sino daw po ang magtatayo? Di yung founder ng kanila pong religious group. Pero malinaw ang sabi po ng Matthew chapter 16 on verse number 18. If you have your Bibles with you, sana po inyo po itong matake note. Matthew chapter 16 on verse number 18. The Bible says that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates, ito po yung pangako, ito yung promise ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it. And the gates of hell shall not prevail against it. And turn your Bible on Matthew chapter 28. Sa last verse po ng Matthew chapter 28. And I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So malinaw po ang pangako ng Panginoon. Pag sinabi natin na hindi nagtagumpay ang church na itinatag ng Panginoon o nawala or whatever, para na rin nating sinabi na ang Panginoong Hesukristo ay nagsinungaling. 3 major classification of cults. Kaklasify po natin sila. Ano po yung Una, those who add something to the finished work of God, the salvation, and the Bible. Sila po yung nagdadagdag sa tapos ng trabaho ng ating Diyos, ang kaligtasan at ang Biblia. Pangalawa, those who deny, reject, and change the deity of Jesus Christ and the Trinity, yung umaatake sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo at yung nagsasabing hindi totoo ang Trinidad, ang Trinity. And lastly, ito medyo mahirap siyang i-classify. Actually, nagdalawang isip ako kung ilalagay ko ito, pero I think as my personal study or yung personal na palagay ko po, dapat ko rin siyang ilagay. Sino po sila? Those who present a modern, liberal, and worldly Jesus. Yung nagpe-present ng moderno, nagpe-present ng liberal, nagpe-present ng makabundong Jesus. Paano po iyon? Ito po yung mga nagsasabi na kapag tinanggap mo ang gospel, yayaman ka. Yung tinatawag po nating prosperity gospel.
Okay? And then mamaya po, mas mapapag-usapan po natin yan ng mas malalim. So pag-usapan po natin yung unang classification, those who add something to the finished work of God, the salvation, and the Bible. Kaya sila po yung mga nagdadagdag sa tapos ng gawain, sa tapos ng trabaho ng Diyos, ang kaligtasan at ang Biblia. Sino-sino po sila? Pag-usapan po natin. Unahin na natin, some examples of cults. Ito po sila ay dadako po sila doon sa unang classification. Saan po yon? Doon po sa nagdadagdag. Okay? Sa tapos ng gawain ng Panginoon. So, sino po sila? First example po natin is the Catholic Church. Okay? Actually, kaya natin tinawag na Catholic Church dahil dalawa yan. The Eastern and the Western Catholic. The Eastern Orthodox or the Greek Catholic, and then yung mas kilala na isa pang branch ng Catholic is the Roman Catholic. Okay, so meron po silang mga pagkakaiba, pero at least ito yung kanila pong basic doctrines ng ng Catholicism. Okay, una, salvation by works. Itinuturo ng Catholicism na upang maligtas kailangan mong gumawa ng mabuti. Well, walang masama sa paggawa ng mabuti. Tama lang yon. Kaya lang hindi iyon ang paraan para sa kaligtasan ng tao. Kasi kung maliligtas ang tao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, hindi na dapat bumaba ang Diyos anak at nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kung kaya naman pala natin iligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mabuting gawa. But the Catholic Church teaches, kanilang itinuturo na kinakailangan mong gumawa ng mabuti, kinakailangan mong magkumpisal, kinakailangan mong gawin ito at gawin yan, kinakailangan magrosaryo at kung ano-ano pa, kinakailangan magpabinyag or whatever, magkumpil upang maligtas. Hindi po, mali. Salvation is free, kapatid. Okay? Ang kaligtasan po ay libre. Ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. And hopefully you have your Bibles with you, para po makita po ninyo yung mga Bible verse na akin pong binabanggit. Bakit hindi ako nagfa-flash ng Bible verse? Para po magkaroon kayo ng opportunity na i-check ninyo ang inyo pong mga Bible at matiyak po ninyo na tama yung ating pong binabasa. So the first doctrine po nila, salvation by work. Mali po iyan. Salvation is by grace. Salvation is by grace. Pangalawa po, other mediator than Jesus Christ. Okay? Pwedeng si Mary, pwedeng si mga priests or saints or pope. Pero malinaw po ang sabi po ng Bible, there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus, the man Jesus Christ. 1 Timothy chapter 2 on verse number 5. Isa lang po ang mediator, isa lang po ang tagapamagitan. Kaya nga po, pwede tayong dumiretso sa Panginoon kapag tayo po'y mananalangin. Pwede tayong dumiretso kay Jesus Christ kapag tayo po'y mananalangin. Bakit ka pa dadaan kay Mary? Bakit ka pa dadaan sa kung anong mga santo kung pwede ka namang dumiretso na lang? So, other mediator than Jesus Christ. Mali po iyon. Isa lang ang tagapamagitan, and that is the Lord. Pangatlo, tradition equals scripture. Actually, i-imagine po natin yung kanilang level of authority bilang isang triangle. Kaya ano po iyon? Pope yung nasa taas at sa kabilang gilid po yung tradition and scripture. Kaya ibig sabihin, Pope ang final say and then pantay ang tradition at scripture. Pero mali po iyon. Sa Bible po, sa mga tunay na mananampalataya, scripture only is the sole authority of faith, supreme authority of faith and practice para po sa mga mananampalataya. Saan po natin nakuha yan? 2 Timothy chapter 3 on verse number 16. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good
works. And kung makikita po ninyo yung Matthew chapter 15, Matthew chapter 15 on verse number 3. The Bible says, napakaganda nito pag binasa po ninyo yung context. Pinagsabihan kasi ng mga Pharisee ang ating Panginoon Jesucristo dahil hindi sila sumusunod sa tradition ng mga elders. And tingnan po natin kung ano ang sinabi o yung sagot ng ating Panginoong Jesucristo. On verse number 3, But he answered and said unto them, Why do you also transgress the commandment of God by your tradition? On verse number 6, And honor not his father and his mother, and he shall free. Thus have you made the commandment of God of none effect by your tradition. So malinaw po dito na sinasabi. Okay? Para po sa Panginoong Jesucristo, mas importante ang scripture kesa sa tradition. Pangatlo, pang-apat na kanila pong doktrina, popes are infallible. Hindi nagkakamali ang mga pope. Mali po iyon. Wala pong hindi nagkakamali. Wala pong hindi makasalanan as stated by Romans chapter 3 on verse number 10 and verse number 23. Excuse me. As it is written, there is none righteous, no, not one. Verse number 23, For all have sinned and come short of the glory of God. And lastly, yung kanila pong, pinag-aaralan lang po natin yung kanilang mga basic doctrines. And number 5, or letter E, image and saint worship. On Exodus chapter 20, on verse number 3 and verse number 4, mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa at pagsamba sa kahit anumang inanyuan na bagay. On Psalms number 115, on verse number 8, tinatawag na mangmang ng Diyos ang mga taong gumagawa po ng ganyan. And ironically, Exodus chapter 20 is the 10 commandments of God. Ibig sabihin, included sa 10 commandments ang wag kang gagawa ng kahit anong ang bagay at wag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa ating Diyos. Okay? Next quotes po natin. Members, Church of God International, or mas kilala po natin sa ang dating daan. Okay? Una po, rejects the Trinity. Pangalawa, salvation by works. And pangatlo, Jesus Christ as lesser God. Isa sa main doctrines po nila kapag kayo po ay nanood sa TV. Kalimutan ko na kung anong channel. Pero isa sa pinaka main point ng discussion palagi ang Trinity. Ang main argument kung bakit daw hindi sila naniniwala sa Trinity dahil wala raw Trinity sa Bible. Wala ka raw mababasang Trinity sa Bible. Well, tama yon na wala kang mababasang Trinity sa Bible, pero it doesn't mean na hindi nag-e-exist yung doktrina. Para po mas malinaw, halimbawa, yung salitang Bible, wala rin po yan sa Bible. Yung salitang Bible, magmula Genesis hanggang Revelation, wala kang makikitang salitang Bible. Pero it doesn't mean ba na walang Bible? No. Kasi terminology yon na ginawa ng tao upang i-describe yung doctrine, no? Para i-describe kung ano yung katuruan. Same is true. Walang Trinity ka na mababasa sa Bible. Man-made terminology yon. Man-made terms para i-describe yung doctrines. Wala yung mismong word, pero yung doctrine o yung concept nandoon. Sa natin makikita yan. 1 John chapter 5 on verse number 7. On this verse, sa ibang mga Bible verse, wala po ito. Yung 1 John chapter 5 on verse number 7. Kaya mas naniniwala tayo sa validity ng King James Version of the Scripture. 1 John chapter 5 on verse number 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Okay? Matthew chapter 28 on verse number 19. Okay? Sabi po doon sa 1 John chapter 5 and verse number 7. And these three are one. And these three are one. Matthew chapter 28 on verse number 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name. Take note po yun. In the name. Isa lang. In the name of the Father and of the Son
and of the Holy Ghost. Okay? So, rejects the Trinity. Salvation by works din po sila. Kaya lang, napag-usapan na po natin kanina yan. Okay? And yung kanila pong isa pang doctrine is Jesus Christ is a lesser God. Although naniniwala po sila na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, na God ang Panginoon Jesus, kaya lang mababang uri ng Diyos. Okay? Pero anong sabi ng Philippians chapter 2? Philippians chapter 2 on verse number 6, the Bible says, umpisa natin, verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, tingnan po ninyo yun, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Okay? So, mababasa po natin that the real nature of Jesus Christ is God. Pero hindi niya inisip na siya po'y kapantay ng Diyos. Pag binasa po ninyo yung susunod na passages, mga susunod na verses ng Philippians chapter 2, magmula verse 7 hanggang verse 11, makikita po ninyo yung doktrina na pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. So, Jesus Christ is God. Okay? He is 100% God. Pero siya po'y nagkatawang tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan. Jesus Christ is not a lesser God. Jesus Christ has equal authority. Okay? Between God the Father and God the Holy Spirit, because Jesus Christ, Father, and the Holy Spirit is one God. Okay? That is the doctrine of Trinity. Next po is the Adventism or the Seventh-day Adventist. Adventism, salvation through faith plus work. Medyo medyo tricky. Bakit po? Sinasabi nila na bagamat totoo na ang salvation is by faith or through faith, kaya lang kailangan mayroong kasamang mabuting gawa. Medyo tricky. Kaya lang, anong sabi ng Romans chapter 11 on verse number 6? Romans chapter 11 on verse number 6, the Bible says, and if by grace there is it is no more works, otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace, otherwise work is no more work. So, malinaw pong sabi po ng Bible that work and grace is directly contradict. No, hindi mo sila pwedeng pagsamahin. Saan ka naman kasi makakita ng grace, libre, na work na may bayad? No, saan ka makakita ng libre na may bayad? Hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Salvation is through faith, by grace, through faith alone, without works. Ang works po, ang mabuting gawa, hindi po kasama sa kaligtasan. Yan po ay produkto or product, product ng kaligtasan. Okay? Other revelation from Ellen G. White. No? Ito yung isa pa sa mga Bible Plus na tinatawag. Meron silang ibang revelation other than the Bible. And ano po yun? Yung mga pamphlets or mga writings ni Ellen G. White. Kaya lang, pag binasa niyo yung Revelations chapter 22, verse 18 to 19, malinaw po ang sabi po ng Bible, huwag mong dadagdagan o babawasan ang salita ng ating Panginoon. So, some things we need to consider. Keep in mind, ito yung dapat po nating tandaan. Una, salvation is a free gift of God. Free, libre, by grace. It is the finished work. Through the finished work, tapos na, finished work of Jesus Christ. Hindi na natin dapat dagdagan. Libre yan, tapos na yan, at huwag mo dapat dagdagan. Salvation can attain through faith on Jesus Christ, the Son of God. No, doon lang po sa pamamagitan lamang po ng ating pananampalataya sa tunay na Hesukristo, yung anak ng Diyos. No, yung hindi lesser God, hindi doon sa angel, hindi doon sa tao lang, kundi doon sa Diyos na nagkatawang tao. Doon dapat tayo manampalataya sa Jesus of the Bible. And lastly, keep in mind, the Bible is the complete revelation of God and the sole authority for Christian. No, kompleto na po iyan. Wag na po natin dadagdagan. Wala rin po silang karapatan na yan po ay bawasan. So, another example of cults. Next one is INC or Iglesia ni Cristo. Ano yung kanilang doctrine? Main doctrine po nila, Jesus is not God.
Malinaw po ang sabi po ng Bible. Jesus Christ is God. Indeed, God. John chapter 1 on verse number 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Philippians chapter 2 on verse 5 hanggang 11, dyan yung makikita yung katuroan na ang Panginoon ay nagkatawang tao. He took a form of a man. Isa pa ho nilang doctrine, yung entering the church is one's way of salvation. Kumbaga pag pumasok ka daw dun sa church, ayun ang paraan upang maligtas ang isang tao. Pero alam nyo, pag binasa nyo yung Luke chapter 23 on verse number 42 hanggang 43, kung maalala po ninyo yung isang magnanakaw sa cross, nung ipinako ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, actually, tatlo ang cross po doon, si Jesus Christ sa gitna at merong dalawang magnanakaw sa kanya pong gilid. Ang sabi nung isang magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako kapag nakapunta ka na, nakarating ka sa iyong kaharian. Ang sabi ni Jesus Christ, ngayon mismo isasama kita sa paraiso. Ang tanong ko, miyembro ba siya ng church? Hindi. Hindi siya miyembro ng church. Wala siyang pagkakataon upang maging miyembro ng church. Pero nung sabi ng Panginoon, ngayon mismo isasama kita sa paraiso. At kung ang church ang paraan upang maligtas ang tao, si Judas ba miyembro ng church? Si Judas ba miyembro ng church? Yes. Ang tanong, ligtas kaya si Judas? So, the minister as sole Bible interpreter, mali po iyon. Ang ministro lang daw ang tanging interpreter ng Bible. Mali po yon. John chapter 5 verse 39, tayo po'y inutusan ng Panginoon. Search the scripture, manaliksik ka. Hindi lamang po pastor, hindi lamang po pare, hindi lamang po ministro or whatever. Lahat po ng mananampalataya is commanded by God to search, read, meditate the scripture. Acts chapter 17 on verse number 11. Gayahin natin yung examples ng mga taga-Berea. Or yung mga Bereans. Bakit? Nung nag-preach si Apostle Paul, binuksan pa talaga nila yung Bible para makita nila yung scripture. Binuksan nila yung scripture para malaman nila kung tama ba, kung totoo ba yung sinasabi ng apostle ng ating Panginoon. These are more noble than those in Thessalonica. No? Nung kanila daw pong narinig, binuksan nila yung scripture upang tingnan kung tama nga ba yung sinasabi ng apostle. And take note, apostle na yung nagsasalita doon at hindi ministro. Mali iyon. Una, Jesus is God. And pangalawa, Jesus Christ is the only way to salvation. Alone, hindi church. And lastly, lahat tayo inutusan na magbasa, manaliksik po ng salita ng ating Panginoon. Salvation by works din po sila, pero natakal na natin yan kanina. Jehovah's Witnesses or the Watchtower. Jesus Christ is a lesser God. Bakit? Na naman, napag-usapan na natin ito. Para sa kanila, Jesus Christ is Michael the Archangel. Mali po iyon. Jesus Christ is God, not an angel. Jesus Christ is God. Malaking G, hindi maliit na G. Jesus Christ is God. Trinity. John chapter 1 on verse number 1. 1 Timothy chapter 3 on verse number 16. God manifests in flesh. No, God manifests in flesh. Claims that the Bible cannot be understood apart from the literature they publish. Mali yun. Mali yun. Sabi ko nga, lahat tayo binigyan ng pagkakataon o ng lahat ng mga mananampalataya binigyan ng kautusan upang magbasa ng salita ng Panginoon. Denies the Trinity. But yes, Trinity is a Bible doctrine. Salvation by works? No. Salvation is by grace. The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, or mas kilala natin sila bilang Mormon, the Church of Mormon or Mormonism. God was once a man and man can become God. Maling-mali, kapatid. Maling-mali. Ang Diyos daw ay minsan naging tao at ang tao ay pwedeng maging Diyos. Mali. Genesis chapter 1 verse 1, makikita natin, in the beginning God created heaven and the earth. God is apart from His creation.
No? God is apart from His creation. Okay, may Diyos na bago pa niya lalangin ang lahat ng bagay dito, kasama po tayo. And hindi tayo pwedeng maging Diyos. Hindi tayo pwedeng maging Diyos. There is only one God, and that one God exists in three person, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ang naalala kong gustong maging Diyos, sino ba? Si Lucifer on Isaiah. No? Isaiah chapter 14, I will be like the Most High, ang sabi ni Lucifer. That is a devilish doctrine, that God was once a man and man can become God. No, never. Naalala nyo si Adam, naalala nyo si Eve. Ang sabi ni Satan sa kanya, you will be like gods. You will become gods. No, that is a devilish doctrine. Salvation through works, and yes, salvation is by grace, not of works. Book of the Mormons equals the Bible. No. Again, we have the Bible only as the sole authority of our faith and practice. Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. The founder is Apollo Kibuloy, and he claimed that he is the appointed Son of God. That is a tremendous blasphemy. Paglapastangan po iyan. The Son of God is the Lord Jesus Christ, and there is no such thing as appointed Son of God. We are a son of God, but we are adopted son of God through our faith in Jesus Christ. But there's no such thing in the Bible as appointed son of God. That is a complete and tremendous blasphemy. And next, denying the finished work of Jesus Christ. Ang sabi kasi ni Pastor Apollo Kibuloy ay siya ang Jesus Christ ng mga Gentiles. No. The Savior of Gentiles and the Savior of Jews is Jesus Christ alone. Nothing more, nothing less. Some example of cults: the Plain Truth or the Worldwide Church of God. Salvation by works denies the Trinity and the personhood of the Holy Spirit. And napag-aralan na po natin yan. Some cults pa: the Unification Church or the Moonies, Children of God or Family of Love, and Christian Science. We have no time, and kayo na lamang po ang mag-search kung ano mga doctrines po nila, pero at least yung mga basic doctrines ng cults na pag-aralan po natin kanina. Keep in mind, Trinity is a biblical doctrine. Jesus is God, equal to Father and Holy Spirit. Trinity, totoo po iyan. Okay? Jesus Christ, John chapter 10 on verse number 30, I and my Father are one. Jesus was God who became one. John chapter 1 on verse number 14. Philippians chapter 2 on verse number 5 to 11. Jesus was 100% God and at the same time 100% man. Kasi nga Diyos siya pero nagkatawang tao. Paano naging posible yon? In God, nothing is impossible. There's no other way of salvation except Jesus. John chapter 14 verse number 6. No man cometh unto the Father but by me. So natakil po natin yung una at ikalawang classification ng cults. Yung una, those who add, yung mga nagdadagdag sa finished work of God, the Bible and salvation. And the next one, yung nag-reject or nag-deny sa Trinity and the deity of Jesus Christ. And lastly, those who present a modern, liberal, and worldly Jesus. Pero dito, let us be very, very careful. Kasi ang mga doctrines ng mga ganitong klaseng grupo ay halos pareho din sa atin. Yung doctrines, no, that just salvation is through faith alone, by grace through faith alone, without works. Jesus Christ is God who became man. Okay, so halos pareho dun sa mga totoong mananampalataya. And yet, kaya lang yung Jesus Christ na kanilang ipine-present ay moderno, liberal, at worldly Jesus. And we know, kapag hindi iyan yung Jesus of the Bible, hindi yan yung Kristo na nakapagliligtas. Name and identity is two different things. So, meron tayong mga tanong na dapat nating i-consider. Do the Jesus of the Bible
approve sin such as homosexuality, sensuality, and worldliness? Do the Jesus of the Bible tolerate carnality? Makikita natin even the way they worship, puro mga karnal, may mga naghuhubad, whatever, mga may mga usok, may mga pailaw-ilaw at mga maiingay na musika. Do the Jesus of the Bible tolerate carnality? Do the Jesus of the Bible emphasize fellowship more than worship? Sa kanila, masaya rito, punta kayo rito. Pero ano nga bang gusto ng Panginoon? He emphasizes more ba on fellowship rather than worship? I don't think so. Worship is must be the practice of a real Christian. True that salvation is the most important thing, but do we need to compromise to present the gospel? Did Jesus compromise, kapatid? Did Jesus compromise? Do the Jesus of the Bible value quantity that much more than quality? Ewan ko lang din. Para ka sa kanila, ewan. Do the Jesus of the Bible emphasize wealth on comfort? What about sacrifice? Do the Jesus of the Bible follow his emotion or facts from God's written words? Ito po yung mga tanong na dapat po natin i-consider. Hindi porke Kristo yung pinipreach, yun yung Kristo ng Bible. Makikita po natin ang pagkakakilanlan ng tunay na Kristo kapag pinag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. It is true that these groups present the gospel as we do. But do we really have the same Jesus here? Ayun nga po, kasi name and identity is two different things. Name is name, identity is identity. Hindi porke magkapareho kayo ng pangalan, parehong kayo yun. No. Hindi porke pareho ng Jesus, parehong Jesus yon. No. Makikilala natin ang totoong Jesus not because of name, but because of identity. Okay, and then last lesson po natin, again, our main goal is hindi para makipag-debate, hindi para makasakit or maka-offend. Our main goal ay malid sila sa ating Panginoong Jesucristo. So, here are the 10 rules in dealing with cultists. Number 1, be prayerful. Again, kapag ka nag-share tayo sa isang miyembro ng cult, dapat aware tayo na ang ating battle is spiritual battle. Be prayerful. Huwag natin i-acknowledge na kaya natin yan sa sarili nating kakayahan o katalinuhan. That battle is spiritual battle. Ang mga miyembro ng cult ay merong spiritual blindness. And blinded sila by spiritual being. We need prayer. We need to be prayerful para masyaran po natin sila at para tanggapin nila ang salita ng Panginoon. Verse number 2, be patient. No, wag kagad mainit ang ulo. Wag makipag-away, maging mapagpasensya. Kaya kapag nakikipag-usap sa isang miyembro ng cult, be polite, maging magalang. Sabi ko nga, hindi sagot palagi ang debate. Hindi porke nanalo ka sa debate, panalo ka. No, sometimes you win the debate and lost the person. Mali yun. Be polite, maging magalang po tayo sa pag-present ng doctrine o sa pag-present ng ebanghelyo ng Panginoon. Be loving, mapagmahal. Okay? And one of main way, no, pinakaparaan para maipakita natin ang ating pagmamahal ay masyaran po natin sila ng gospel ng ating Panginoon. Number 5, punta tayo medyo technical. Choose 1, 2, or 3 main errors of the cult and be able to refute them truly and stick to these main points. No? Pag makikipag-usap tayo, pili lang tayo ng isa o dalawa. Wag, minsan kasi napapag-usapan na yung tithes, napapag-usapan na yung worship, napapag-usapan na yung mga trivial, yung ilan sa mga trivial doctrines like yung pananamit or whatever. Umpisa natin isa o dalawang main errors, salvation and the deity of Jesus Christ. Kaya lang dapat able tayo to refute them truly.
Kaya nga, sabi ko kanina, ang isa sa goal natin, ma ma-equip tayo, ma-equip tayo ng salita ng Panginoon para meron tayong kakayahang i-refute ang kanilang mga main errors. Share your personal testimony, especially about the assurance that results from salvation by grace. Ipakita natin, no, ikwento natin sa kanila yung patotoo na ganito tayo noon pero binago tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Wow! And wala sila niyan dahil tulad nga nung nasabi ko kanina, namumuhay sila sa takot. Ipakita natin na tayo'y po'y masaya. Ipakita natin na meron tayong katiyakan sa biyaya ng Panginoon. 7. Show the cultists that a person or movement may be wrong in spite of the following. Usually kasi parang nagiging batayan ng pagiging tama kapag ka sincero, no? Kapag ka merong sinseridad. Kaya lang pwede kasing magkaroon ka ng sinseridad pero nagkakamali, no? Pero mali. Pwede naman po 'iyon. Zeal, kasipagan, o yung zealousness na tinatawag. Sacrifice, fast growth, answer to prayer, miracles. No, pwedeng mali sila kahit meron po silang mga ganyan. No, sabi nga kasi Satan is a great miracle worker. Satan is a great miracle worker. 8. Do not always be defensive. Take the offensive. Huwag ka lang basta makinig. No, maganda na tayo nakikinig. Sabi ko nga kanina, be patient. Maging mapagpasensya tayo. Kapag nakikipag-usap tayo sa cultists, pakinggan natin yung doctrine nila. Pero huwag ka lang basta defensive. Take the offensive. No, ituro natin kung ano yung tama at i-share natin kung ano yung tama. Insist that they examine the context of their proof text. No, kapag makikipag-usap tayo sa kanila at meron silang pinoint out na Bible verse, ipakita natin yung tamang konteksto. Magbasa tayo ng mga ilang verses pataas at ilang verses pababa para makita natin yung true context ng passage po na iyon. And lastly, try to bring them to the place where they must choose between the Bible's clear teaching on some important point and their cult's teaching about that point. For example, John 1:1. Ipakita natin sa kanila, here's the proof that Jesus Christ is God. Then, yan ang malinaw na sabi ng Bible. And yet, if your teaching ay iba dyan, mamili ka. Whether the teaching of the Bible, the plain teaching of the Bible, or your group's teaching, o yung turo ng inyong mga pastor, inyong mga teacher. And hopefully and prayerfully, sana piliin nila yung clear teaching ng Bible regarding that passage. So again, hopefully, marami po kayong natutunan with our lesson for today. And nawa na-equip po tayo para sa ating dealing with the cultists. Ano po, be prayerful and hopefully makapag-upload pa ako ng ilan pang mga lesson outline para po mas lumalim yung ating pag-aaral patungkol po sa salita ng ating Panginoon. Have a nice day po, Brother Ronald, Berean Bible Baptist Church, Alabang.